Noong gabing yon, sa isang pagtitipon, tahimik na hinintay ng aking kasintahan, si Tungki, ang kanyang puting buwan, si Lamoy Duong. Nakakabalik lang mula sa ibang bansa at hinimay niya ito ng hipon sa harap ko. Pasensya na, ate, huwag kang magalit. Ha, ganito naman talaga si Tungki. Palaging galante, sabi niya sa malambot na boses na may bahid ng paghingi ng tawad sa kanyang mga mata. Ngumiti lang ako ng bahagya. Hindi nagsalita at lumingon sa kaibigan nitong kinana sa tabi ko. Inayos ko ang kwelyo ng damit niya at sa isang kaswal na paraan, pinunasan ko ang gilid ng kanyang labi. Kung ganyan ka na nga galante, sige, magpapakabait na rin ako ng kaunti. Sabi ko nang walang anumang emosyon sa gitna ng bulong-bulungan ng mga naroon na parang mga snowflake ng Mayo. Narinig ko ang audio ng kwentong ito. Sayang, wala akong nakuha rito. Sabi ko sa sarili ko, maligayang pakikinig ng kwento sa lahat, dagdag ko pa, habang maingat na hinimay ni Tungki ang hipon para kay Lamboy Duong, ang kanyang puting buwan. Ngumiti siya ng kaakit-akit at nagpasalamat sa malambing na paraan. Tahimik ang buong mesa na para bang hinintay ang reaksyon ko. Bago pa man ako makapagsalita, nauna na si Lamboy Duong. Pasensya na, ate, huwag kang magalit. Ganito naman talaga si Tungki, palaging galante. Talaga, pero ni minsan, hindi kailanman hinimay ni Tungki ang hipon para sa akin. Tuwing tatanungin ko siya kung pwedeng himayin niya ang hipon para sa akin, tataasan niya lang ako ng kilay at tatanggihan ng direkta, na may bahid pa ng paninisi sa kanyang mga mata. Alam mo namang ayaw ko sa amoy ng hipon, ang palagi niyang sagot, na sapat na para patahimikin ako. Pero ngayon, ang lalaking dating may ganong pagmamataas ay maingat na hinimay ang hipon para kay Lamway, Duong. Nakatingin siya sa kanya na para bang may pagkakahawig kami pero wala na akong maintindihan. Narinig ko si Lamway, Duong na nagsabi at sumimangot si Tungki. Hindi natuwa. Tamong tan. Hindi marunong maghimay ng hipon si Way Duong. Huwag kang magmalabis. Sabi niya sila may Duong na nagtago sa likod ni Tungki. Sa isang sulok na hindi niya nakita, ay bahagyang ngumiti na para bang ipinapakita ang kanyang pagmamayari. Bahagyang itinaas ko ang aking kilay, tumango, at nagpanggap na nag-iisip ng seryoso. Kung ganyan ka na nga galante, sige, magpapakabait na rin ako, sabi ko. Pagkatapos, tumayo ako at lumapit kay Jiang Koang, ang kaibigan ni Tungki. Sa harap ng mga nagulat na mata ng lahat, yumuko ako. Inayos ang kwelyo ng damit niya at dahan-dahang pinunasan ang gilid ng kanyang labi. Bakit ang careless mo? Nadumihan na ang gilid ng labi mo? Sabi ko, agad na naging seryoso ang mukha ni Tungki. Si Giang Kawang, na unang nagulat, ay biglang namula ang mukha, nahihiyang yumuko at kinakabahan na hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Salamat, bulong niya. Si Tungki, na tahimik na nanood sa lahat, ay tumigil sa paghihimay ng hipon. Ang boses niya ay bumaba. Bawat salita ay puno ng lamig at galit. Tamong tan. Lumingon ako. Nagpanggap na inosente. Bakit? Hindi pa ba sapat ang kabaitan ko? Mahigpit na hinawakan ni Tungki ang kanyang kamao na parang may tunog na narinig. Ang kanyang tingin sa akin ay nagyelo. Puno ng babala. Tamong tan. Kung magpapakawalang katwiran ka pa, maghihiwalay tayo. Ang lumang taktika na yon. 3 taon ko siyang hinintay. Palaging tumatakbo sa kanya. Palaging sinusubukang pasiyahin siya. Inilalagay ang sarili ko sa pinakamababang posisyon. Kahit anong away o problema. Kapag binanggit niya ang paghihiwalay, nagmamadali akong mag-sorry. Ginagawa ang lahat para mapanatili siya. Palaging sigurado na gagawin ko ulit iyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na gustong magpatuloy. Tumawa ako ng mahina. Sige, hiwalay na. Sa sagot ko, isang hindi maipaliwanag na emosyon ang lumitaw sa mga mata niya galit, pagkabigo, at hindi makapaniwala. Ikaw hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang umiyak si Lamway. Duong, kinagat ang labi at hinila ang manggas ni Tungki. Huwag kayong mag-away. Please, kasalanan ko ito. Huwag kayong maghiwalay dahil sa akin. Pwede ba? Ang kanyang mga mata ay namumula. Mukhang mahina at kaawa-awa. Si Tungki, na hindi makatiis kapag umiyak siya, agad na yumuko, pinunasan ang luha niya at dahan-dahang inalo.
na para bang natatakot na mabasag siya. Nakita ko ang paninisi at pagkabigo sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Yumuko ako, 3 taon na, pero ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganito kadelikado at maingat sa paggalo sa isang tao pero hindi ako ang hinintay niya. Naramdaman ko ang sakit sa aking puso pero hindi ito kasing sakit ng inaasahan ko. Sa tingin ko, ang saya sa puso ko kasabay ng mga hinintay na nag-ipon sa loob ng maraming taon ay sapat na. Tumayo ako at umalis. Sa pintuan, huminto ako. Lumingon. Umaasang may kaunting pag-asa pa, pero nakayuko pa rin si Tungki. Yakap si Lamye Duong. Dahan-dahang inalo. Hindi man lang ako napansin, nanigas ako. Ang huling pag-asa ay nawala. Lumingon ako at hindi na lumingon ulit. Pagka-uwi, agad kong binura at hinintay ang lahat ng koneksyon kay Tungki. Bakit kailangang isabit ang sarili ko sa isang puno, lalo na't bulok na puno? Pero ang nakagulat, si Jiang Huang ang unang nag-text sa akin. Ginamit lang at itinapon. Tanong niya, kasabay ng isang cute na emoji ng asong umiiyak. Mahirap isipin na ang isang lalaking halos 190 metro, ang taas ay gumagamit ng ganitong emoji. Nag-text ako pabalik. Pasensya na sa kanya, mabilis siyang sumagot. Okay lang. Masaya ako na nakatulong ako sa'yo. Pero this week, may basketball game ako. Pwede kang pumunta at mag-cheer para sa akin. May inireserba akong upuan sa harap para sa'yo. Pupunta ka. Kasabay ng isang emoji na puno ng pag-asa. Nag-isip ako sandali at sumangayon. Hindi ko alam kung bakit, pero mula sa unang pagkikita, parang pamilyar na si Jiang Huang sa akin. Pero kahit anong pilit ko, wala akong maalalang koneksyon sa kanya. Biglang tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Hello. Sagot ko, hinintay mo ako? Galit na boses ni Tungki ang narinig ko. Agad na nag-flash sa isip ko ang madilim niyang mukha. Oo, ano ngayon? Hindi ba dapat? Sagot ko nang may halong panunuya. Pwede bang tigilan mo na ang pagpapakawalang katwiran? Ano pa bang gusto mong gawin ko? Tumawa ako ng mahina. Kung hindi ako nagkakamali, hiwalay na tayo. Di ba? Hindi ba pwede kang maging mas maunawain tulad ni Wai Duong? Galit na galit ako. Pero dahil sa sobrang galit, sinabi ko na lang, umalis ka na. At binabaan ko siya. Saka hinintay ang numero niya. Pinili ko ang isang maikling damit na nagpapakita ng maganda kong katawan. Malinaw ang mga kurba, puno sa harap at likod. Dati, hindi gusto ni Tungki na magsuot ako ng ganitong damit. Sinasabing huwag ko na itong isuot noon. Inisip ko na dahil sa selos niya, tanda ng pagmamahal. Kaya natuwa ako at sumunod sa kanya. Pero ngayon, napagtanto ko na dahil lang yon kay Lamway Duong na hindi kailanman nagsuot ng ganitong damit. Kahit may pagkakahawig kami ni Wai Duong sa hitsura, ang kanyang aura ay malambot at mahinhin. Samantalang ako ay kabaligtaran. May mahabang kulot na buhok na puno ng alindog. Habang tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin, parang hinintay ko ang isang mabigat na pasanin. Dumating ako sa universidad kung saan magsisimula na ang basketball game. Pagpasok ko, agad akong nakakuha ng atensyon mula sa mga nasa bleachers na nagdulot ng mga bulong-bulungan. Ang araw ay sumikat sa aking mukha na nagbigay ng banayad na liwanag sa aking maputi at makinis na balat. Wow! Ang ganda ng babaeng yon. Ang ganda rin ng katawan. Inggit ako, narinig ko mula sa paligid. Nakakagulat, naroon din si Tungki. Ang kaibigan niya sa tabi ay sumipol at tinapik siya. Wow, Tungki, girlfriend mo, ang swerte mo, ang ganda niya. Hindi ito itinanggi ni Tungki, pero direkta siyang lumapit sa akin at agad na nagsalita. Noong gabing yon, bakit ka umalis nang walang sabi-sabi? Si Wei Duong, nag-guilty tuloy ng todo. Tiningnan ko siya ng malamig at sumagot ng isang "O". Tumigil siya at napansin ang damit ko. Sumimangot at sinabi, sabi ko na hindi bagay sa'yo ang ganitong damit. Tinitigan ko siya, lumingon kay Jiang Huang at naramdaman niya ang tingin ko. Agad siyang lumingon at nang makita ako, ang kanyang mga mata ay nagliwanag at isang mainit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi na parang maliit na araw na hindi mo maiwasang titigan. Marahil nakakahawa ang ngiti niya, kaya napangiti rin ako. Napansin ni Tungki ang pagbabago. Sumimangot
at sinundan ang tingin ko. Nang makita si Jiang Huang, agad na naging madilim ang kanyang mukha. Pumunta ka rito para kay Jiang Huang, tanong niya. Itinaas ko ang kilay, nakakatawa ka naman. Kung hindi para kay Jiang Huang, para sa'yo ba? Wala siyang masabi. Nagsimula ang laban. Napansin ng mga matalino na sinadya o hindi sinasadya ni Tungki na targetin si Jiang Huang. Pero si Jiang Huang ay natural na humawak sa lahat. Hindi na apektuhan. Siya ay parang kidlat. Dumaan sa isang depensa, itinaas ang dalawang kamay at tumpak na naitapon ang bola sa basket. Mabilis na nakuha ng kuponan ni Jiang Huang ang kalamangan. Nang tumunog ang whistle, natapos ang laban at walang duda, ang kuponan ni Jiang Huang ang nanalo. Masaya akong lumapit kay Jiang Huang, dumaan sa harap ni Tungki at inabot sa kanya ang isang bote ng tubig. Ang kanyang mga mata ay puno ng ngiti. Yumuko siya ng bahagya, lumapit ang muka at may ngiting puno ng pagmamalaki. Ano? Magaling ba ako? Ang kanyang mga mata ay nagniningning na parang naghihintay ng papuri. Tulad ng isang cute na tuta. Hindi ko napigilan. Hinaplos ko ang ulo niya. Magaling. Super magaling. Sa gitna ng ingay sa paligid, nakita ko ang kanyang lalamunan na gumalaw at ang pamumula sa kanyang tainga ay kumalat hanggang sa batok. Tumawa ako at nasabi, ang cute mo talaga. Si Jiang Huang ang pinakamadaling mamula na nakilala ko. Nagulat ako nang bigla siyang nagsalita. Gusto kita. Pwede ba kitang ligawan? Ang diretso niyang pag-amin ay nagpagulat sa akin. Ang kanyang mainit na hininga ay nadama ko sa aking tainga at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa at damdamin na hindi maitago. Alam ko na kaibigan siya ni Tungki, pero hindi kami ganun ka-close. Hindi ko alam kung bakit niya ako biglang nagustuhan, pero ang kanyang mga mata ay hindi nagsisinungaling. Biglang nagsalita si Tungki mula sa gilid. Tamang Thand, tapos na ba ang kaguluhan mo? Madilim ang kanyang tingin sa akin, na tumigil sa kamay kong nakahawak kay Jiang Huang. Parang sasabog na ang galit niya. Hanggang kailan mo ipagpapatuloy ang pagpapanggap na ito? Lumingon ako. Nakita ang lamig sa paligid ni Tungki at ang ngiti ng pagtatagumpay ni Lamway na duong sa likod niya. Lumapit si Tungki. Hinintay ang kamay niya sa akin. Halika, mapapatawad kita. Kung gusto mong lagi akong nasa tabi mo, walang problema. Huwag ka nang magmalabis. Ang tono niya ay may bahid ng utos. Si Lamway Duong, na nasa likod, ay nakakuyom ang kamay. Ang kanyang tingin ay puno ng pagmamataas, na parang isang asawa na tinitingnan ng isang kabit. Tiningnan ko si Tungki. Kalmado ang kanyang mukha. Hindi nagmamadali. Natural lang. Lagi siyang sigurado sa kanyang panalo kapag kaharap ako. Tungki, hindi ba malinaw ang sinabi ko? Hiwalay na tayo. Hindi ko na rin kita gusto. Ngayon, pwede ka nang maging opisyal na kasama ng gusto mo. Hindi ba't masaya yon? Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Jiang Huang sa tabi ko. Nakakagulat. Hindi tumutol si Jiang Huang. Tinitigan ako ni Tungki. Hinintay ang anumang bakas ng kasinungalingan sa mukha ko, pero nabigo siya. Pagkatapos, hinawakan ko ang kamay ni Jiang Huang at mabilis na umalis. Ano yon? Biglang nagsalita si Jiang Huang. Lumingon ako at hindi nakakagulat. Pulang-pula na naman ang kanyang tainga. Itinuro niya ang kamay naming magkahawak. Agad akong bumitaw, medyo nahihiya at umubo ng 2 beses. Nauuna siyang nagsalita. Pwede ba kitang ligawan? Ang mga mata ko ay agad na napunta sa kanya. Nakita ko siyang nakatitig sa akin, mukhang kinakabahan. Bakit mo ako tinitingnan? May dumi ba sa mukha ko? Namula ang mukha niya at hinintay niya ang kanyang pisngi. Tumawa ako. Sige, nagulat siya. At pagkatapos ay halos tumalon sa saya, parang isang bata. Mula noon, araw-araw, dinalhan ako ni Jiang Huang ng almusal, merienda, at iba't ibang pagkain. Ang mga kaibigan niya sa tabi ay hindi na nakatiis. Hindi ba't ganito ang pag-ibig? Ang iba, araw-araw nagbibigay ng bulaklak. Ikaw, kahit isang talulot, wala. Sino bang babae ang hindi mahilig sa bulaklak? Paano ka mananalo niyan? Pagkarinig nito, parang may bagong mundo na nabuksan kay Jiang Huang. Simula noon, araw-araw akong nakatanggap ng mga bulaklak. Ang mga kasama ko sa dorm ay nagulat. May flower shop ba siya? Bakit araw-araw ganito karami ang bulaklak? Banang bats, joke ko ng gabi. Nag-text si Jiang Huang.
Tinanong kung libre ako bukas. Nag-isip ako sandali at sumagot. Libre ako bukas. Mabilis siyang sumagot. Sige, matulog ka na ng maaga. Huwag magpuyat. Good night. Napatigil ako araw-araw. Nagte-text si Jiang Kwang sa akin tuwing gabi. Kung hindi kami magkasama, sunod-sunod ang mga text niya. Tuwing may sakit ako o hindi maganda ang pakiramdam, siya ang unang dumating sa tabi ko. Nung nakaraang beses, dahil nakalimutan kong mag-almusal, sumakit ang tiyan ko, namutla ang mukha ko, at pinagpapawisan ako ng malamig. Pagdating niya, wala na ang nangiti sa mukha niya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang galit. Galit na galit at nasasaktan. Binuhat niya ako papuntang ospital. Sa daan, halos wala akong malay dahil sa sakit. Pero nararamdaman ko pa rin ang mahigpit niyang hawak sa kamay ko. Bulong-bulungan, bakit hindi mo alagaan ang sarili mo? Noon pa man, ganyan ka na. Hanggang ngayon. Mula noon, araw-araw, kahit umuulan o maaraw, dinalahan niya ako ng almusal at tinitingnan pa niya akong kumain bago umalis. Ang mga kasama ko sa dorm ay nagbiro. Sigurado, magiging asawa kang mahigpit na pinapangasiwaan ng asawa mo. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa akin ng dati. Araw-araw, nagte-text ako ng marami kay Tungki. Pero ang sagot niya ay palaging isang oo. Isang beses nang magkasakit ako at hindi na makayanan. Tinawagan ko siya. Ano ang sagot niya? Tamungtan. Abala ako ngayon. Huwag mo akong gambalain. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan niyang binaba ang telepono. Maya-maya, nalaman ko mula sa iba na ang abala niya noon ay ang pagsundo kay Lamway doong sa airport. Napagtanto ko na ang tunay na nagpapalamig sa akin ay hindi ang gabing hinimay niya ang hipon para kay Lamway. Doong sa harap ko iyon ay ang huling patak na nagpabuhos sa baso. Ngayon, iniisip ko, nakakatawa talaga. 3 taon ko siyang hinintay, pero kalahating taon lang kaming naging magkasintahan bago naghiwalay. Noong gabing yon, lasing si Tungki at biglang lumitaw sa harap ko. Mahigpit na hinawakan ng pulso ko at sa kanyang pagkalasing, hinila ako sa kanyang dibdib. Bulong-bulungan siya, napakababa ng boses. Pero narinig ko pa rin paulit-ulit niyang tinawag si Wai Duong. Pinigilan ko ang sakit sa puso ko at sinabi, "Ako si Tamong Tan, hindi si Lamway Duong." Nagulat siya. Tiningnan ako ng matagal at sinabi lang, "Magkasama na lang tayo." Walang sinabing gusto niya ako, walang anumang pangako. Parang isang utos. Noon, kahit may pag-aalinlangan ako, natabunan nito ng saya at hindi na ako nag-isip pa. Ngayon, lahat ay malinaw na. May dumating na text mula sa isang hindi kilalang numero. Tamong Tan, hindi ako pumayag na maghiwalay. Hindi ito desisyon na kaya mong gawin mag-isa. Huwag kang magmalabis. Si Wai Duong, nag-iisa siyang bumalik sa bansa. Ulila pa, kailangan niya ako, maging maunawain ka naman. Pagkabasa, naramdaman ko ang pagkainis. Hindi ako makapaniwala na nagustuhan ko ang ganitong klaseng tao ng ganito katagal. Talaga, kapag nawala ang katwiran sa pag-ibig, ang tanging magagawa mo lang ay magsisi. Ang dami kong gustong sabihin, pero 2 salita lang ang lumabas. Tanga ka. Pagkatapos kong isend yon, naghintay siya ng matagal bago sumagot. Hindi ka ganyan dati. Ibinaba ko ang telepono at hinintay ang numero niya. Kinaumagahan, nakita ko si Jiang Kwang. Dala ang almusal. Nakatayo na parang troso sa baba ng dorm. Tahimik na naghihintay. Mukhang matagal na siyang nandoon. Nagmadali akong bumaba. Nang makita ako, agad nang ngumiti siya. Isang ngiti na kumalat sa buong mukha niya. Kinuha ko ang almusal at tinanong, "Bakit hindi mo ako tinawagan para bumaba?" Kinamot niya ang ulo. Medyo nahihiya. Natakot ako na baka natutulog ka pa. Baka maistorbo kita. Natawa ako, pero naantig din. Ang araw ay sumilip sa manipis na ulap. Tumama sa mukha ng binatilyo sa harap ko, na parang kumikinang napilak, na hindi mo maiwasang titigan. "May plano ka ba ngayong araw?" Tanong niya, maingat ang tono. "Wala." "Ikaw?" Sagot ko. "May dumating na text mula sa kasama ko sa dorm. Si Liniem-Niem." Tanggap. "Tinatanong ka kung may plano ka dahil gusto kang yayain." Dati. Gets mo? Agad na nag-flash sa isip ko ang galit na mukha ni Liniem-Nim na para bang gusto akong turuan. Nagduda ako. Tiningnan ko ang dorm.
Nagulat ako nandoon ang 3 kong kasama, kabilang si Linimnim. Nakadungaw sa bintana, mausisa sa nangyayari sa baba. Napansin ko rin na ang mga kaibigan ni Jiang Koang ay nandoon din, hindi kalayuan, na may parehong ekspresyon. Napailing ako, ito ba ang mga kasama sa dorm sa buong bansa? Bago pa makapagsalita si Jiang Koang, umubo ako. Medyo namumula. Jiang Koang, mag-date tayo ngayon. Nang marinig iyon, lalong nagliwanag ang ngiti niya. Sige, biglang napagtanto ko na hindi pa ako kailanman nagkaroon ng totoong date na kaming dalawa lang. Nung kasama ko pa si Tongki, palagi siyang may kasamang 1 o 2 adopted sister. Pagkatapos, nang wala na ang mga iyon, si Lamway doong naman ang pumalit. Matagal ko nang gustong pumunta sa amusement park, pero hindi ko pa nagagawa. Ngayon, natupad na rin yon. Hinila ko si Jiang Koang papunta sa amusement park. Ang mga sigaw mula sa roller coaster ay walang tigil. Bahagyang tumingin ako, tinitingnan ang profile ni Jiang Koang. Lumingon siya, ang kanyang mga mata ay nagulat at isang pilyong ideya ang pumasok sa isip ko. Jiang Koang, gusto mong subukan ng isang bagay na exciting? Hindi ko hinintay ang sagot niya. Hinila ko na siya papunta sa roller coaster area dahil madalas siyang mamula. Akala ko duwag siya, pero pagkatapos ng ilang round, siya pa ang walang kibo, walang takot. Ako pa ang halos mawalan ng kaluluwa. Hinintay niya ako, pinipigilan ng tawa. Sa isip ko, sa susunod, hindi na ako maglalaro ng roller coaster kasama si Jiang Koang. Halos nilibot namin ang buong amusement park. Ang ngiti ko ay parang nakastitch sa mukha ko. Matagal na mula noong naging ganito kasaya at malaya ako. Si Jiang Koang ay parang isang nakakatawang chestnut na hindi mo mapipigilang sumaya kasama. Tanghali na, naghahanap kami ng highly rated na restaurant online para kumain. Tinawag ni Jiang Koang ang mga order at nagulat ako dahil lahat ng in-order niya ay mga paborito ko. Ang pakiramdam na isinapuso at pinahalagahan ng iba ay nagpainit sa puso ko. At Tungki, anong problema? Isang pamilyar, malambot, at nagtatampong boses ang narinig ko mula sa katabing mesa. Hindi na kailangang lumingon para malaman na si Lamway doong yon. At ang Tungki na tinutukoy niya, hindi na kailangang hulaan kung sino. Napailing ako, maliit talaga ang mundo. Hindi ako lumingon. Nagpanggap na hindi ko sila nakita. Pero napansin ako ni Lamway doong. Nagulat siya at lumapit. Ate Ongtan, nandito ka rin. Sumunod si Tungki sa likod niya. Malamig ang mukha. Naramdaman ko ang mainit niyang tingin sa akin. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Inarkila mo ba ang restaurant na ito? Sagot ko, nagmalaki siya, pero mukhang nasaktan. Pero ito ay restaurant para sa mga magkasintahan. Napansin ko ang paligid mga pink na lobo, isang love note wall, at maraming magkapareha. Totoo nga, ito ay restaurant para sa mga magkasintahan. Ngumiti ako, hinawakan ang braso ni Jiang Koang. Nandito ako kasama ang boyfriend ko. May problema ba? Namula ang mukha ni Jiang Koang at naramdaman ko ang malamig na aura mula kay Tungki. Hindi natuwa si Lamway doong. Bumulong ng ilang salita. Ate Ongtan, kaka-break niyo lang ni Tungki. Pero may bago ka na agad. Nakakainggit ka talaga. Napansin ko ang bracelet sa pulso ni Lamway. Duong, isang sulyap lang. At alam ko na ito ang regalong binili ko para kay Tungki noong nakaraang birthday niya. Para mabili iyon, nagtipid ako ng todo. Nagtrabaho ng part-time. Pagod na pagod araw-araw. At pumayat pa ng ilang kilo. Nang ibigay ko ang bracelet, komplikado ang tingin niya. Pero malamig ang tono. Hindi kailangan. Huwag ka nang bumili ulit. Pagod na pagod ako. Pero sa huli, para lang akong gumawa ng damit pangkasal para sa iba. Kahit wala na akong pag-ibig, nasaktan pa rin ako. Hindi ko na sila pinansin. Napansin ng waiter ang tensyon at lumapit. May promo kami sa restaurant. Kapag nagyakapan ng mga magkasintahan, makakakuha kayo ng libreng maliit na regalo. Narinig ito ni Lamway doong. Hinawakan ang braso ni Tungki at ngumiti ng mahinhin. At Tungki, gusto ko ng regalong yon. Sumimangot si Tungki, umiling. Pero nang makita ang reaksyon ko, na parang nanonood ng dula, hinintay niya ang kamao at biglang niyakap si Lamway doong. Pagkatapos, tiningnan niya ako. Hinintay ang reaksyon ko. Niyakap ko ang braso ni Jiang Koang. Nagpanggap na nasusuka sa nakita.
Agad na naging madilim ang mukha ni Tungki. Malinaw na hindi na matutuloy ang pagkain. Hinila ko si Jiang Huang palabas ng restaurant. Pagkalabas, narinig ko ang ingay ng basag na pinggan sa loob. Lumingon ako saglit. Nakita ko si Tungki na mahigpit na hinintay ang kamao at hinintay ang pader. Pagkatapos kumain sa ibang restaurant, sa parking lot, muling nagkita kami ni Tungki at Lamway. Doong, isang sulyap, at napansin ko ang sugat sa kamay ni Tungki. Maliit talaga ang mundo 2 beses sa isang araw. Ang malas ko talaga. Makita kayong dalawa ng 2 beses sa isang araw. Sabi ko, akmang sasakay na ako sa kotse nang biglang lumapit si Lamoy. Doong, hinintay ang isang keychain sa harap ko. Ate Ong Tan, maganda ba itong keychain? Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagmamalaki. Itinaas ko ang kilay. Pangit, kasing pangit mo. Hindi napigilan ni Jiang Huang ang tawa. Nagulat si Lamoy. Doong sa diretso kong sagot, nanigas ang mukha. Sa totoo lang, pangit talaga ang keychain. Yung tipong ayaw mong tingnan ulit. Nang makabawi siya, namula ang mga mata. At nandoon pa rin si Tungki. Inaalo siya. Pero halata ang pagkabagot sa mukha. Akmang aalis na ako kasama si Jiang Huang nang biglang hinintay ni Tungki ang kamay ko. Dahilan para sumakit ang pulso ko. Agad na sumuntok si Jiang Huang sa mukha ni Tungki. Hindi inaasahan ni Tungki na tatamaan siya sa gitna ng maraming tao, pero mabilis siyang nakabawi at gumanti. Nag-away sila. Saglit, parehong nasugatan. Lumapit ako, hinintay si Tungki palayo, at hinintay si Jiang Huang sa likod ko na parang inahing manok na nagpoprotekta sa kanyang sisiw. Bakit hindi ko pwedeng ipagtanggol si Jiang Huang? Kaya mong protektahan si Lamway Doong? Bakit hindi ko pwedeng protektahan si Jiang Huang? Sabi ko, Tungki, alam ko na gusto mo si Lamway Doong, kaya hinintay ko kayo. Pero bakit hindi mo ako hinintay? Hindi ako walang hiya na susunod sa'yo habang buhay tulad ng aso. Nagtaka si Tungki. May komplikadong emosyon sa kanyang mga mata. Akmang hihintayin niya ulit ako, pero umiwas ako. Hinawakan ng kamay ni Jiang Huang at umalis. Habang papalubog ang araw, naglakad kami ni Jiang Huang sa kalye. Ang mga ilaw ay nagbibigay ng malambot na dilaw na liwanag na nagpapahaba ng aming mga anino. Tinanong niya ako ng marami tungkol sa mga hinintay ko noon kay Tungki. Sinabi ko ang totoo, wala na akong attachment sa mga sakit na yon. Pero naramdaman ko na hindi maganda ang mood niya. Akmang tatanungin ko siya nang bigla niya akong niyakap mula sa likod. Nagulat ako, pero hindi ako kumawala. Yumuko siya. Inilubog ang mukha sa balikat ko at umiyak. Bakit hinintay mo noon na ganyang kakasama? Alam mo ba kung gaano ako nasaktan? Ang boses niya ay puno ng hikbi at galit. Naramdaman ko ang lambot sa puso ko. Hinintay ko ang ulo niya at sinabi, hindi ko naman sinasadya. Isang lalaking halos 190 metro ang taas. Umiyak sa balikat ko, nakakagulat talaga. Maya-maya, tumingala siya. Namumula ang mga mata at nagsalita ng marami tungkol sa mga hinintay ko noon. Paulit-ulit. Habang umiiyak, alam ko na hindi dapat tumawa. Pero hindi ko napigilan. Sa isip ko, bakit ang cute niya? Mas mababa pa siya kaysa sa akin. Sa wakas, tumigil siya sa pag-iyak. Hinawakan ng kamay ko at nagpatuloy kami sa paglalakad. Tinanong ko ang matagal ko nang gustong itanong, bakit mo ba ako nagustuhan? Hindi siya sumagot. Ngumiti lang. Sasabihin ko sa'yo sa susunod. Isang araw, dinala ako ni Jiang Huang sa isang lugar. Misteryoso. Tinanong ko kung saan kami pupunta, pero ngumiti lang siya. Pagdating doon, agad kong nalaman ito ang orphanage kung saan ako lumaki. Ako rin ay ulila. Noong 3 taong gulang ako, dinala ako ng mga magulang ko sa isang outing para sa birthday ko. Pero nagkaroon ng aksidente sa daan. Hinintay ng nanay ko ako, kaya't ako lang ang nakaligtas. Pagkatapos, bumalik ako sa probinsya kasama ang lola ko. Pero ilang taon lang, namatay rin siya. Sabi ng mga matatanda sa nayon, ako daw ang malas, ang dahilan ng kamalasan. Walang natirang kamag-anak, kaya't napunta ako sa orphanage. Ang mga masasakit na alaala ay bumalik. Ngayon, inabandon na ang lugar at ang lumang gate ay madaling nabuksan sa isang haplos. Hinawakan ni Jiang Huang ang kamay ko at maingat na tinanong, naalala mo pa ba ang lugar na ito? Siyempre, naalala ko.
Pero hindi ko maintindihan kung paano niya nalaman ang lugar na ito at bakit niya ako dinala rito. Sabi niya, naalala mo ba ang batang mataba na palaging sumusunod sa'yo noon? Agad kong naalala. Nung bagong dating ako rito, may isang batang mabilog na palaging binubuli ng iba. Kinukuha ang gamit niya at hinintay ang damit niya sa tubig. May pagkamatapang ako noon, kaya't hindi ko hinintay na manood lang. Pinapalis ko ang mga bully at pinapatawag ko sa kanya na boss ako. Nangangako na poprotektahan ko siya. Naalala ko pa ang kanyang mga mata noon, nagniningning tulad ng mga bituin. Pero pagkatapos ng ilang taon, inampon siya. At ilang buwan pagkatapos, umalis na rin ako. Ang mga alaala ay unti-unting bumalik. At ang figura ng batang yon ay unti-unting tumugma kay Giang Hoang. Ang kanyang mga mata at kilay ay halos magkapareho. Nagulat ako. Sino ang mag-aakalang ang cute na batang mataba? Noon ay ang matangkad na lalaking ito ngayon. Dinala niya ako sa isang pader, puno ng mga gasgas at lumang sulat. May nakasulat, sa hinintay, dadalhin ko ang aking mga alagad sa buong mundo. Alam ko agad na ako ang nagsulat nito. Sa ibaba, may isa pang linya. Sasamahan ko ang boss sa buong mundo. Tumawa ako siguradong si Jiang Huang ang nagsulat nito. Bigla niya akong niyakap mula sa likod. Ang boses niya ay narinig ko sa tainga ko. Hindi ito biglang pagkagusto. Matagal na kitang gusto. Napagtanto ko na sinasagot niya ang tanong ko noon. Kami ni Jiang Huang ay opisyal na naging magkasintahan. Pagkatapos, hayagan niyang inamin ang pag-ibig niya sa akin sa harap ng marami. Sumang-ayon ako. May nag-record ng sandaling iyon at dahil sikat si Jiang Huang sa eskwelahan, lalo na sa tulong ng mga kaibigan niya, mabilis na kumalat ang video sa buong campus. Karamihan sa mga komento ay puro papuri, sabi nila. Bagay na bagay kami. Habang binabasa ko ang mga komento, may isang naka-standout. Nakakatawa naman. Ang profile picture ay isang Alaskan dog. Walang pag-alinlangan. Hinintay ko ito. Biglang tumunog ang telepono. Ang matalik na kaibigan ni Jiang Huang ang tumawag. Sinabing nasugatan si Jiang Huang habang naglalaro ng basketball at maraming dugo. Agad akong tumayo at tumakbo patungo sa court ng eskwelahan. Paglabas ko ng dorm, hindi ko inasahang makikita ko si Tongki. Nakatayo roon. Ang mga mata ay puno ng pressure at mahigpit na hinintay ang pulso ko. Kami ni Jiang Huang, magkasintahan na kayo. Tanong niya. Galit ang boses. Hinintay ko ang kamay ko. Pulang-pula at masakit ang pulso. Malamig ko siyang tiningnan. Oh. Ano ngayon? Anong pakialam mo? Tungki na mayaman. Hindi siya natuwa. Para lang mainis ako, ginagawa mo ito. Diba? Galit ka pa rin dahil hinimay ko ang hipon para kay Y. Duong. Tama. Hindi ko na uulitin yon. Wag mo na. Pinutol ko ang salita niya. Malamig. Tama na. Tungki na mayaman. Wala akong oras. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo. Huwag mo na akong guluhin. Hindi ko pinansin ang namumutlang mukha niya at tumakbo patungo sa court. Pagdating ko, nakita ko si Jiang Huang. Napapalibutan ng mga tao. Malamig ang kanyang ekspresyon na parang hindi siya ang nasugatan. Lumapit ako at agad niya akong napansin. Kanina, matigas pa siya. Pero nang makita ako, biglang naging kaawa-awa ang mukha niya. Namumula ang mga mata at niyakap ako. Masakit. Sabi niya, parang bata. Hinintay ko ang ulo niya. Tiningnan ang sugat malalim. Duguan at kita ang laman. Nasaktan ako sa nakita. Sa ospital muna tayo. Sabi ko, dahan-dahang inaalalayan siya. Lumingon ako. Nakita ko si Tongki. Nakatayo hindi kalayuan. Galit at hindi makapaniwala ang mga mata. Hindi ko siya pinansin. At dinala ko si Jiang Huang sa ospital. Habang binabanda ng doktor ang sugat niya, nakatanggap ako ng text mula sa hindi kilalang numero. Ang abala mo raw ay para hanapin si Jiang Huang. Tama. Alam ko agad na si Tongki iyon. Sumagot ako ng maikli. Anong pakialam mo? At hinintay ko ang numero. Pagkatapos ng bandage, hinintay ko ang ulo ni Jiang Huang. Sinisisi siya ng bahagya. Bakit hinintay mong masugatan ka ng ganyan? Tinitingnan ang sugat sa paa niya. Nakabanda ng maayos. Nasaktan ako. Pero siya, nakaupo lang. Nakatingin sa akin. Nakangiti ng tanga. Napabuntong hininga ako. Walang magawa. Ano ang gagawin ko sa isang tangang boyfriend? Na tulad nito,
Pagkatapos ibalik si Jiang Huang sa eskwelahan, nakatanggap ako ng text mula kay Lam Waiok doong na humihingi ng pagkikita sa isang coffee shop bukas. Alam ko agad kung ano ang balak niya. Pagpasok ko sa coffee shop, nakita ko siya. Wala na ang mahinang itsura niya. Sa harap ni Tungki sa halip, puno ng pagmamataas. Sa mesa, nakita ko ang bracelet sa malinaw na posisyon. Nang makita akong umupo, agad siyang nangiinsulto. Kilala mo siguro itong bracelet, di ba? Pamilyar. Sumandal ako sa sofa, ngumiti. Gusto mo talagang kunin ang mga bagay na hindi na kailangan ng iba? No. Agad na nagbago ang mukha niya sa galit. Nanginginig. Tumayo. Kinuha ang kape sa mesa at ibinuhos sa mukha ko. Sumigaw siya. Tamong Tan, bakit hindi ka na lang mamatay? Hiwalay na kayo. Pero sumusunod ka pa rin kay Tungki. Sinasabi ko sa'yo, ako lang ang gusto niya. Pinunasan ko ang kape sa mukha ko. Tumayo. Hinintay ang buhok niya. Idinikit ang ulo niya sa mesa at binigyan ng isang malakas na sampal. Namaga agad ang mukha niya. Papatayin kita. Sigaw niya. Pilit na kumakawala. Slap. Isa pang sampal. Para pantay. Lalong lumakas ang sigaw niya na nakakuha ng atensyon ng mga staff. Kinuha ko ang natitirang kape sa mesa. Ibinuhos sa mukha niya. Hinintay ang buhok niya at itinulak siya sa sahig. Habang nagwawala pa rin siya, umalis ako sa gulo. Pagka-uwi, sunod-sunod ang text niya, puno ng mura at paninira. Itinaas ko ang kilay, ang lambiya. Doong na ito at ang mahinang itsura niya sa harap ni Tungki ay talagang magkaiba ng langit at lupa. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Tungki kung makita niya ang tunay na ugali ng kanyang puting buwan? Mula nang malaman na kami ni Jiang Hoang ang magkasintahan, araw-araw nagpapalit ng numero si Tungki para mag-text sa akin. At nakatayo pa sa baba ng dorm. Ayaw umalis. Sila may doong naman. Patuloy ang paninira. Sa sobrang inis sa dalawang ito, nagdesisyon ako. Kinuha ko ang CCTV footage mula sa coffee shop at ang mga text ni Lamway doong napuno ng mura at ipinadala kay Tungki. Pagkatapos, ipinadala ko rin kay Lamway doong ang mga text ni Tungki na panliligalig sa akin kasabay ng mensahe. Pangasiwaan mo ang demonyo mo. Wala akong interes. Mula noon, bumaba ang mga pag-abala ni Tungki at tumigil na rin sila Moira doong sa mga text niya. Gaya ng inaasahan, nagkaroon sila ng malaking away. Araw-araw, nag-aaway sila o naghahanda para mag-away. Kaya't wala ng oras para guluhin ako. Sa wakas, naging mas magaan ang buhay ko. Bukod sa paggugol ng oras kasama si Jiang Huang, wala na akong ibang ginagawa. Pero hindi ako nagsawa kahit kaunti. Nagsimula na ang taglagas, malamig ang hangin sa gabi. Habang naglalakad ako pabalik sa dorm, biglang may lumitaw na anino sa tabi ko na nagpagulat sa akin. Ungtan, ako ito, sabi ni Tungki. Mahigpit na hinintay ang kamay ko. Ang amoy ng alak mula sa kanyang hininga ay tumama sa akin na nagpasuka sa akin. Hiwalay na kami ni Lamway doong. Sabi niya, hinintay ako palapit. Halos natumba ako sa kanya. Pinigilan ko ang pagkainis. Hinintay ang kamay niya. Anong pakialam ko? Mahigpit niyang hinintay ang kamao. Ang boses ay puno ng pagmamakaawa. Ungtan, mali ang ginawa ko. Hindi na ako ganun sa susunod. Pwede bang bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Tinitigan ko siya. Walang pag-aalinlangan. Hindi pwede. Huwag mo na akong guluhin. Nakakainis talaga. Namutla ang mukha niya. Ang mga labi ay gumalaw. Gustong magsalita, pinutol ko. Sa totoo, bagay na bagay kayo ni Lamway doong. Kung kaya, magbalikan kayo at magpakasal na para hindi kayo magdulot ng sakit sa iba. Namula ang mga mata niya. Nakakatakot. Lumingon ako para umalis, pero hinintay niya ako ulit. Sa oras na yon, isang malakas na sipa ang nagpatumba sa kanya, si Jiang Huang. Nang makita si Jiang Huang, hindi ko na kailangang magpanggap na kalmado. Tumakbo ako at niyakap siya ng mahigpit. Lumingon ako kay Tungki. Walang awa. Ito ang huling babala. Huwag mo na akong guluhin. Kung hindi, ipapapulis kita sa panliligalig at pag-stalk. Nakakainis talaga. Ngayon, nagpapakita siya ng pag-ibig. Pero nasaan siya noon? Nanigas si Tungki. At sa huli, umalis siyang mag-isa. Mula noon, hindi ko na siya nakita sa eskwelahan. Tumigil na rin ang mga text niya.
At ang mga chismis tungkol sa kanila ni Lamway, doong ay unti-unting nawala. Ang huling balita ko tungkol sa kanila ay sa isang class reunion ilang taon pagkatapos. Sabi ng mga kaibigan, pagkatapos ng tuluyang paghihiwalay kay Tungki, sumunod si Lamway doong sa isang mayamang lalaki, pero may asawa na ito. Hindi nagtagal, nahuli siya ng asawa nito at sinampal sa publiko, pinutol pa ang buhok. Bagamat naging opisyal na asawa ang lalaki, pagkatapos ng diborsyo, hindi naging masaya ang kasal nila. At nagluko ulit ang asawa niya. Si Tungki naman, nabangkarote ang pamilya. Huminto sa pag-aaral at naging lasenggo, nahirapan kahit sa pagkain at damit. Pagkarinig nito, itinaas ko lang ang kilay, walang gaanong emosyon. Biglang tinapik ako ni Linyemnim, ngumiti, at itinuro ang pinto. Nandyan na ang asawa mo para sunduin ka. Nung nagpunta kayo sa labas, sige. Pero ngayon, sa reunion, maaga ka pa ring umuwi. Ngumiti ako, wala akong magagawa. Takot ako sa asawa ko. Sa labas, umuulan ng niebe. Paglabas ko, lumapit si Jiang Kwang. Kinuha ang isang coat. Isinuot sa akin at kinurot ang ilong ko na namumula sa lamig. Hinawakan niya ang kamay ko at sinabi, "Tara na, uwi na tayo."